Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Meron pong ibinulgar dito si Sas Rogando Sasot na isang certified dilawan, isang retired associate justice na galit daw sa mga sa mga China, di ba? So, isa ito sa mga detractor ni Pangulong Duterte dahil nga malapit si Pangulong Duterte sa China kay President Xi Jinping. So, isa siya sa mga talagang masasabi natin na anti-China. Pero merong natuklasan dito si Sas Rogando Sasot na di umano, ewan ko kung di umano pa ba to o confirm, pero base yata rito kay Sas, kumpirmado po na yung anak po ni retired Justice Carpio, pinasisweldo po ng gobyerno ng China. So, ito, panoorin po natin itong video na to kasi yung nakarang TRICOM meeting, TRICOM hearing, di ba, inimbitahan yung mga DDS vloggers, inaakusahan na sila ginagasusan di umano ng mga China pagdating sa pagbablog. Pero maring naman pinabulaanan yun ng mga DDS vloggers. Pero ito po, confirm po kay SAS na yung anak po ni Justice Carpio pinasisweldo po ng bansang China. So ito, panoorin po natin si SAS. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na dahil dito sa Makapili TV, ibabalita natin yung mga balitang hindi ibinabalita ng mainstream media. Kaya ito, pasok, SAS! Sa lahat ng university sa China or sa mundo, loka ako. Kasi may isang Pilipino rin na nag-aaral dito. Pero masters. So, nagkakilala kami ng Pilipino. Masters yung inaaral niya. Ako PhD. Tapos one time, tumakbo siya sa akin. Sis! Sabi ko, oh, bakit? Ano naman yan? Parang si Padre Damaso. Alam mo ba? Alam mo kung sino prof namin sa subject na to? So, first day nila yung subject na yun. Sabi ko, sino? Anak ni Justice Antonio Carpio. Mic drop. Ulitin ko. Mic drop. Ulitin natin. Ay, hindi pala to mic. Ano pala to? Abaniko. Abaniko drop. Anak ni Justice Antonio Carpio. Professor dito. Kung saan ako nag-aaral ngayon. Ng PhD. At ano itong university na to? This is a public university. So it is a China-funded university. So yung anak ni Justice Carpio, ano, since kailan pa nagtuturo dito, sumusweldo sa isang China-funded university? Since 2012. Since 2012! Oh, hindi ko na lang sasabihin ng pangalan, no? I will not, out of respect of the school, kung sino. Okay? Dahil, pero gusto ko lang sabihin yon because nakakapagod na ang hypocrisy ng mga Padre Damaso, ng mainstream media, sino pa ba? Yung mga elite sa Pilipinas, nakakapagod na yung hypocrisy ninyo, niloloko ninyo ang taong bayan. So, yeah. Pero inyo, 2012 pa pala, nagtatrabaho na yung anak ni Justice Carpio at pinasisweldo ng gobyerno ng China. Samantalang naupo si Pangulong Duterte 2016 hanggang 2022. So, napaka-hipokrito talaga ng mga nagsasabing sila mga anti-China, pero sila mismo merong kamag-anak. Ito, first degree, family, immediate family to, nagtatrabaho at pinapasweldo ng Chinese government. So, yeah, since 2012, pinabasa ko pa yung profile niya. Since 2012, nagtuturo na yan siya dito. 2025 na. So, since 2012, every month, yung anak ni Justice Carpio, pinapasweldo ng China. Ano? Hindi ko sabihin, out of respect with this university, hindi ko sabihin kung sino. And private din naman kasi itong mga taong to, hindi mo rin makikita in public kung sino yung mga anak ni Justice Carpio. Pero, anak siya. Actually, yung profile niya nga, pag itabi mo siya noong kabataan ni Justice Antonio Carpio, ay parang silang pinagbiyak na bunga. Since 2012, yung anak ni Justice Antonio Carpio na number 1 anti-China pinapasweldo ng China every month dahil nagtuturo siya sa isang China-funded university na sa
minalas-malas kayo, doon pa ako dito pa ako nagpi-PhD, kung saan siya nagtuturo. Yung anak ni Antonio Carpio, ni Justice Antonio Carpio. Oh, sige. Ano? Sabihan niyo akong fake news. I-reveal ko. Sabihin niyo, pa-confirm niyo kay Justice Antonio Carpio. Pag sinabi ni Justice Antonio Carpio na fake news ako, i-reveal ko na lang yung anak niya. Kasi Oda, i-reveal ko yung profile. Ano? Sino ngayon? Sino ngayon ang hypocrite? Naloka kayo dun sa mga vloggers na ilang months? Weeks lang ata yun, 2 weeks. Na nag-seminar. China funded. 2 weeks. Oh my God. Sabi ni Father Aquino. Treachery. Eh, ano magkatawag mo dun? Sa anak ni Justice Antonio Carpio na nagtuturo dito. Professor sa university na kung saan ako nagpi-PhD dito sa Beijing. China funded din itong university. Public ito. So China funded ang anak ni Justice Antonio Carpio. Every month. Sumusweldo siya. Every month. Since 2012. Hindi ba mas malala yun? Mas malala. Siyempre, hindi nila kakastiguin. Siyempre, nasa ano sila, same blood, kumbaga eh. Nasa isang grupo sila at hindi sila pwedeng magtalo-talo dyan. So, dyan, lulunukin lang nila yung kanilang kasinungalingan, yung kanilang pagiging hipokrito, kesa naman sila yung mag-away. Kaya dyan, paninindigan at hindi nila yan i-reveal. Pero dahil nga dito kay SAS, yun nga, may hamon siya na kung itatanggi ni Justice Carpio na hindi nagtatrabaho yung anak niya sa o hindi pinapasweldo ng China, i-reveal niya kung sino yung anak ni retired Justice Carpio na nagtuturo at pinapasweldo ng Chinese government. Mas malala ba yun? Yes or no? Mas malala ba yung every month kang sumusweldo sa China dahil nagtuturo ka sa isang public university na pinapatakbo ng Communist Party of China. Lahat naman ng public institution dito sa China, pinapatakbo ng Communist Party of China. So, sumusweldo siya sa Communist Party of China. Ang anak ni Justice Antonio Carpio, every month, since 2012. So, sino ngayon? Kung treachery pala na umattend ng isang China-sponsored event katulad ng ginawa nila Trixie na 2 months lang, so hindi ba treachery yung sumusweldo ka every month since 2012 as a professor sa isang university na pinapatakbo ng Chinese government? And of course, by the Chinese Communist Party, dahil lahat ng institutions, public institutions dito in China, pinapatakbo ng Communist Party of China because it's a socialist state. Oh, ano? Hindi ba? So, ano mga kababayan, maniniwala kayo na treachery yun? Ha? Kakainin nyo naman yung kanilang mga isinusuka sa inyo, nakahibangan. Pero, yun ang katanungan. Kung treachery yung umattend ka ng China-sponsored event na 2 months or 2 weeks lang ata yun, ano tawag mo dun sa mga mainstream media na umattend every year ng China-sponsored media training? That has been happening for several years. Nagkaroon lang ng pause ng pandemic kasi pandemic. Pinaka-latest. Pero inyo, pati pala mainstream media, nag-seminar din at funded din ng China. So, marami talaga ang hipokrito dito sa Pilipinas na kung hindi pa marireveal, itatanggi nila. Ngayon, dahil nga ito, nireveal naman ni SAS na hindi lang yung mga dilawan, pati itong mga mainstream media, funded din pala ng China. So, maling-mali yung sinasabi nila, yung mga DDS vloggers na nag-seminar lang ng almost a month, ano na kagad, Chinese funded na kagad. Ito palang mga mainstream media is yearly nandyan sa China at sponsored din ng China. Hindi naman niya nababalita pero hindi sila naaakusahan na Chinese funded media. Pero yung mga DDS vloggers na na-invite lang for almost 1 month or less than 1 month, naakusahan kagad na sila pinopondohan ng China. Pinaka-latest ng December 2024. Kasama yung ABS-CBN na DZRH ang nag-attend. Tapos, yung anak ni Justice Antonio Carpio, professor dito sa university sa Beijing na kung saan ako nagpi-PhD. Professor since 2012 sa university na to na pinapatakbo ng Chinese government because it is a public university. And of course, every public institution here in China is being supervised by the Communist Party of China.
So yung anak ni Justice Antonio Carpio, sumisweldo sa China every month since 2012. Kung treachery yung ginawa nila Trixie, ano tawag mo doon? Ngayon, kung hindi treachery, yung sa anak ni Justice Antonio Carpio, dapat hindi rin treachery yung kina Trixie. What is good for the gander should be good for the goose. Tama? Ngayon, Father Aquino, I challenge you. Tawagin mo ding traitor yung anak ni Justice Antonio Carpio para consistent ka, Father. Di ba? Para consistent ka. Para hindi na paghalatang ikaw ang isa sa mga makabagong Padre Damaso ng panahon ngayon. Di ba? Dapat tawagin mo ring treachery yung mainstream media, mga representatives ng Philippine mainstream media, katulad ng News 5, Channel DZRH, Manila Times, etc. Di ba nagsusulat ka sa Manila Times? Oh, may taga Manila Times na umattend din ng same seminar na yon. Bakit hindi mo tawagin treachery yon? Ayaw mong tawagin dahil wala sa narrative mo? Akla? Nag-aaklaan tayo dito, mga akla? Kayo mga akla, comment. Nag-aaklaan tayo? Ha? Aklaan? Yan lang kasi mahirap dito sa Pilipinas kapag nasa kanilang narrative o hindi makakasunod dun sa narrative nila, hindi nila babanatan. Pero kapag yan ikalaban nila at masisira yung kanilang script, hindi sila magsasalita tungkol doon. Biruin mo kahit yung sampare, lumalabas napaka-hipokrito dahil nga sinasabihan na parang nagtatraidor yung mga DDS vloggers samantalang yung kanyang pinagtatrabahuan, di ba? And nag-accept din ng seminar sa China. So Chinese funded din yung kanilang ginagawang seminar. So hindi nila kayang kastiguhin. Kahit yung anak ni retired Justice Carpio, hindi rin kayang kastiguhin. So, yan na talaga nagpapatunay na marami sa mga detractor ni Pangulong Duterte ay mga hipokrito na akala mo kalinis-linis, meron din palang itinatagong baho. So, abangan natin sa mga susunod pa rito mga i-reveal ni Sastrogando Sasso tungkol dito sa mga nagpapakilalang mga kalumong mga santo, pero meron din palang itinatagong lihim sa kanilang mga bagahe. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.